Palabas na pakiramdam ko baka si Senator Lito Lapid ang lilipat sa majority. Sorry na lang Maletagang, the worst mistake you did in your life is you made the deal with the devil. Totoo yan. And the worst mistake their troll farms are making is coming after the DDS. Si Migs baka mag-manifest bukas kasi binanatan, uy talaga, na siya ng taga Bukidnon in Mindanao. Ay talaga? Oh, yung mga taga Bukidnon dyan. Baka gusto ninyo i-message, kuyugin nyo yung social media ni Senator Migs and tell him how you feel about him being in the minority. Sabi ni Alben, sabi kahapon ni SP Alan, June 4 mag-start na sila sa flood control. Ano ang sabi ni Soto? Illegal daw. Ba't daw? Ay nako, 'di ba? Unfortunately, nasabihan na yata siya kasi binigay naman ni SP Alan yung rule at saka yung number ng rule na yun. Sabi ni Rochelle, thank you for giving us a chance for hope. I'm waiting for tomorrow sa Senado po, watching from Switzerland. Yes. So, ganito yan para sa akin. Di ba? The one thing they cannot kill sa atin is hope. Unless tayo lang ang pwedeng pumatay ng pag-asa natin. Yung mga nagsasabing meron pa bang pag-asa, look, you make your own hope. Okay? Huwag kayong umasa sa ibang tao magbigay ng pag-asa sa atin. At tayo na yon. See the silver lining. Parati naman, ang nangyayari kasi lately, hinahanap nyo yung cloud imbis na yung silver lining. Minsan, sa mga panahon na madilim, isa lang ang kailangan magsindi ng kandila, okay na tayo eh. Post ko. Nakita ko sa message, sa mga post kanina. Mga post. Totoo ba na pinatawag ni si Senator Joel Villanueva sa Malacanang? Wala po akong nakikitang ganon. Wait lang. Walang official reports. Meron po ba pwede mag-investigate sa ombudsman apart from impeachment? Sa ombudsman? Pwede po ba sa BRC or any committee sa Senate? No, I don't understand the question. Mag-investigate sa ombudsman. The ombudsman kasi is an impeachable official. And while he can be investigated by the NBI, he is not immune from being called to inquiries in aid of legislation. So, hindi naman issue. Bakit? I don't understand. You're asking lang which body ang pwedeng mag-investigate. The same as an ordinary person. Yun nga lang, hindi mo siya matatanggal sa posisyon unless i-impeach nyo. But si Mig Zubiri sumali sa minority? Kasi ayaw niya kay Senate President Alan Peter Cayetano. Si JV din, inaapi na si Jinggoy na kapatid niya tapos simpatiya niya nandun sa kalaban. Teka, pinapresume niyo ba na magkasundo si JV at saka si Jinggoy? Si Sen JV at si Sen Jinggoy? Ina-assume niyo yun? Hindi po sila magkasundo. Or, I know that they used to be at least civil with each other, pero I don't think that's the case right now. Sabi ni Artuano, ang pag-asa ng ating bayan ay nasa pagkakaisa natin na naniniwala sa ginagawa ng mga senador na pro-Philippines at hindi pro-maleta. Kaya magkaisa tayo para sa bayan. Sabi ni Chris,
You are always very prim and proper kahit galit ka na minsan. Very professional. Parang napapadalas yung galit ko. Minsan miisip ko, sumusungit ba ako with my age o sumusungit ako dahil ito yung administrasyon natin ngayon? Very professional po kayo. Keep inspiring people. We're learning a lot from you. Thank you. Congrats, Sarah. VP Sarah naman. Congrats, VP Sarah. O kaya Inday Sarah. Pinakamataas satisfaction rating sa Pulse Asia at SWS kasi kaysa sa diktadurang rehimen. Ma'am Cathy says, good morning from California. Sana SP Cayetano will remain SP. Okay, balik tayo ha. Uulitin ko yung sinasabi ko kanina. The last time somebody mentioned na may coup sa Senado was Senator Erwin Tulfo. Tinanong siya, tingin nyo may tatawid? Sabi niya, base sa body language, may 3 tatawid. Yun po yung basihan. Huwag nyo naman bigyan ng bigat yung mga ganyang klaseng salita. Diba? Ano ang basis para doon? Huwag naman tayong nagpapaniwala sa mga ganyan. Ang intensyon ng minority ay takutin tayo para mawalan ng suporta yung majority. So every time na inuulit ninyo yung propaganda ng kabila, tinutulungan nyo sila. Push back. Push against it. Hindi po tayo naniniwala sa kanilang ganyan. 3 linggo na po nilang sinasabing may kudeta sa loob ng Senado. Pero 3 linggo na silang bigo. O diba? Kung mag-start po BRC hearings bukas, hindi pa po bukas. Ang subcommittee lang po ba? Hindi pa po. Okay, ganito yon. The BRC, yung subcommittee, that's a portion. Pwedeng yung BRC ang mag-umpisa. So we don't know how they're going to do it. Kung automatically or immediately maghihiwalay na ang subcommittee. Kasi pwedeng hindi Pwedeng committee-wide muna yung pagdidinig. And by the way, June 4 pa po ang umpisa ng pagdidinig. May chance po ba na ipakita ng ibang senador yung mga pananakot sa kanila para lang lumipat sila? Ay, nag-uusap naman po sila. Sabi ni Thea, tumaas ang respeto ko kay Jinggoy. Especially nung naikwento ni Senator Marcoleta yung pinagdadaanan niya. Yep. Alam nyo, kinukulit siya, tinatawagan siya. Hindi po kapwa senador lang ang tumatawag sa kanya at hinihikayat siyang lumipat. Tandaan nyo yan. So, nga pala, ang i-expect natin bukas sa speech ni Martin Romualdez, ididiin niya si Senator Chis Escudero and Zaldico. Okay? So, sana yung mga nagsasabing lilipat na si Chis o lilipat ang ibang mayorya, tigil-tigilan nyo na po. They are already under a lot of pressure at pag sinasabi ninyong tatawid sila, parang nag-i-encourage pa kayo. Wag naman po ganon. Fight against it. Fight against the propaganda. Ginagamit kayo ng kabila kapag naniniwala kayo at parang pinopromote ninyo pag pinopost nyo yung mga ganon. So, wag natin silang tulungan. Thank you kay Bart. Uli. Sabi ni Try879, makikita na talaga na personal gain lang talaga ang goal ni Zubiri. He's not a senator who is for the country. He's a senator for his own gain or interest lang. I'm still hoping it's... Sabi ni Ga, bakit hindi pangalanan ni Jingo yung mga nangungulit sa kanya? Kasi tutuluyan na siya. Binibigyan niya ng incentive para bilisan. Look, alam niyang may kaso siya. Alam niya na umaandar yung kaso na yon. Pero, most likely kung ako siya, he will not want to make it worse. Dadating at dadating din yan. And every day that he can stave it off is another day that we win. So, it isn't always the answer
to post things, to make things public. Sometimes keeping quiet about certain things is how you win. Parating there are different strategies and tactics for different occasions. Sabi ni Ma'am Awi, baguhin natin, may tatawid mula sa minority to the majority. Like Lapid, base sa body language. Base din sa kanyang nadulas yung sinabi niya. Thank you kay After Dark. Ooh, ang dami palang gifters dito. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Ana. Thank you very much. Sabi ni Torrent, lipat nga ako dito, hindi ako napapansin sa Facebook. May point ka dyan. Sabi ni Ma'am Marlene, hindi na po yan sila lilipat with the negative 15 satisfactory of BBM. I don't think so. Uy, thank you kay Torrent. I don't think so. Yung mga nasa minority kasi, compromised na. Ikaw ba naman may maleta at existing kaso? Sabi ni Tatay Strauss, mayong gabi sana ma-publicize palalo ang taus-pusong pasasalamat at suporta ng masang Pilipino sa Senate Majority 13. Oo. O para dun sa medyo nagwo-worry, ayaw nilang mambatikos ng administrasyon. At the very least, encourage naman natin at ipakita natin sa Senate 13 that we got their backs. Suportado natin sila. Thank you kay Torrent. Uli. Uy. Bait. Sabi ni Alben, ang ganda nito. Nag-uumpisa tayo ng isang may palagay ako na sasapi si Senator Lapid sa majority. So, ma'am, sabi na ito yung klaseng that's defeatist. Sinasabi ni Marjorie, parang wala nang pag-asa kasi by November meron ng bagong CJ sa Supreme Court na si BBM mag-appoint. So lahat hawak na ni BBM. Ma'am, 5 lang po ang maa-appoint ni BBM. So 10 pa, which will leave 10. Doon sa 10, dalawa hindi in-appoint ni dalawa ang hindi in-appoint ni PRD. So outnumbered pa rin sila. So bakit naman base sa isa lang pangyayari mawawalan ka ng pag-asa? Wala pa naman nangyayari. Parang yung mga tao na hindi pa nga nakakasuhan o wala pa yung mga warrants na lumalabas, sinasabi na wala silang pag-asa. Ma'am, nitong weekend, akala nga natin malalagasan ng isa ang mayorya. Ang lumabas na warrant, bailable. So nakapag-bail kaagad si Senator Jinggoy, which means makakapasok pa siya sa Monday. Okay? Makakaboto pa siya. 3 araw pa ang session bago mag-recess. Ang dami pang pwedeng mangyari. Bakit inuunahan ninyo ng kawalan ng pag-asa hindi pa naman nangyayari yung worst case scenario natin? So, turn it around. Bakit puro walang pag-asa, walang pag-asa? Bakit may mga nagsasabing may pag-asa pa ba? Hello! Hindi po nanggagaling sa ibang tao ang pag-asa. Kayo po ang gagawa niyan. Look at the bright side. Look at the things that we still have. One of the biggest, brightest things on the horizon, they will never get the number of votes required to impeach VP Inday. Sasabihin niyo pa ba walang pag-asa? Ang daming nangyayari. Let's focus. Kung na-worry kayo o nadidepress kayo, hanapin niyo yung silver lining. Number 1, hindi po matatanggal sa pagka-vice-presidente si VP Inday. Number 2, mayorya pa rin ang may hawak sa Senado. Number 3, kahit malagasan yan, hindi mapapalitan si Speaker Alan. Mawawalan pa ba kayo ng pag-asa sa mga pangyayaring yan? The fact is, nakakalaban tayo. Nakakalaban tayo dahil gumagalaw ang ilang mga opisyalis natin at yung mga taong tumutulong sa kanila. So, huwag niyong tulungan yung kalaban natin by saying wala nang pag-asa. Tulungan natin yung mga tao na nangangailangan ng suporta natin. Sabi ni Guillermo,
nakakapagtaka lang ang mga HOR, tahimik yata at nawalan ng atat nila sa impeachment at hindi nila call out ang mga senador. Correct, dahil sa tingin nyo ba mananalo sila sa impeachment? In-interview nga namin ang isa sa private prosecutor sa darating na impeachment, si Attorney Lorna Capunan. At sinasabi niya na, tingin daw niya mananalo pa rin, base daw sa ebidensya. Pero I don't think her voice sounded very hopeful. So, tandaan ninyo, kung kayo po ay nawawalan ng pag-asa, imagine nyo lang yung kabila na ilang taon na nilang binabakbak si VP Inday, mananalo pa sa impeachment. Ilang taon na silang nag-a-attempt, ilang linggo na silang nag-a-attempt, ibalik ang mayorya dyan sa Senado. Nagagawa ba nila? Diba? Ma'am Geraldine, thank you very much. Ang sabi niya, ang impluensya nawawala. Ang pera na uubos, pero ang pinanindigan at pinaglaban natin hindi mawawala. Huwag susuko, huwag paghinaan ng loob, laban lang. Pwede naman kasi magpahinga kung napapagod or natatakot. Bigyan niyo ng pagkakataon ng sarili ninyong makarecover. Pero balik sa laban pagkatapos. Thank you, Ma'am Mocha Princess. Ma'am, yung picture ninyo mukha kayong K-drama star. Sino ba yun? Yung nandun sa goblet. Sabi ni Little Saturn, walang bibitaw, watching from Geneva, Switzerland. Sabi ni Superior Success, never ako nawalan ng pag-asa. I know VP will be president. Nice. Sabi ni Jack, what I hate about this current administration is ginagamit nila lahat ng resources nila para ma-impeach si VP. Hindi, mga resources natin. Di ba ginagamit taxpayers' money? Sabi ni Len, good job, attorney, ikaw nagbibigay ng pag-asa sa pagbibigay ng advice sa mga nanghihina ng loob. Laban lang tayo. Yes, now. Minsan-minsan, aabisuhan ko din kayo kung ano yung pwede natin i-post para sila naman sa kabila ang mawalan ng loob. Sabi ni Alben, kaya ngayon lalong bumibilib ako kay Senator Jinggoy. Sabi, if this is the price that I would pay, so be it. Reminds me always of PRD. Basta Sen Jinggoy, big salute sa'yo. Lalaban tayo hanggang dulo. Kapit lang po. Yan, ang dami nang lumalabas na pakiramdam ko. Baka si Senator Lito Lapid ang lilipat sa majority. Ang saya nun kung sakasakali. Bikini Man, Senator Lito Lapid. Sabi ni Who Jinx, Nadia. Sorry na lang Maleta Gang, the worst mistake you did in your life is you made a deal with the devil. Totoo yan. And the worst mistake their troll farms are making is coming after the DDS. Alam niyo kung bakit? Pagdating sa Bardagulan, we invented that game. Sabi ni Rank, itawid lang ang investigation sa BRC, wala na ang mga kalaban, mahahawa na negative rating ni BBM. Negative na, no? Grabe na talaga. Sabi ni Jack, VP Sara will win the impeachment and VP Sara will be President of the Philippines this 2028. Fight, fight. Paano ba ako mag-share nitong live natin? Ito kasing TikTok ang hirap minsan pagka dito ginagamit sa phone. Sabi ni Ma'am Alice, I strongly believe hindi magtatanggumpay ang nasa kabilang parlor. Yup. Sabi ni Joel, Duterte Nation pa rin ang Davao del Sur kahit na pumirma for impeachment ang congressman namin dito. Ayong gabi. Ayong gabi. Sabi ni Torrent, hindi ba impeachment ay numbers game so baliwala ang ebidensya? This is how it works. The judges are senators. Senators are politicians.
Senators who are politicians rely on good public opinion to win elections. So the way to convince senators to vote guilty or not guilty pagka hindi political ang decision nila is through evidence. The problem is, this is a very politicized procedure when it comes to VP Inday. So now, it's really a numbers game. Sabi ni this, prep me, si Migs baka mag-manifest bukas kasi binanatan, uy talaga, na siya ng taga Bukidnon in Mindanao. Ay talaga? Oh, yung mga taga Bukidnon dyan, baka gusto ninyo i-message, kuyugin nyo yung social media ni Senator Migs and tell him how you feel about him being in the minority. Sabi nila, Arnie, humina nga po ang troll attacks ni BBM. Baka sila po ang nawawalan ng pag-asa. Basta mag-ingat po ang lahat dahil uulol na ang maleta gang. God bless. Ayan, yan ang gusto ko kasi when you observe very closely, makikita nyo na sila yung may problema ngayon. Kasi ang dami na nilang ginastos, but we're all still standing and sticking together and fighting for VP and fighting for the kind of governance that we want, which is, Duterte style. Sabi ni Rofaida, tama po, as long as we are strong and brave that we stand and back our 13 senators to fight the administration, the win is ours. Good. And look, it's 708 days till the 2028 elections. Kaya natin yan. Aabot tayo dyan. Unang-una, magsusurvive nga si VP Inday in position. She will be vice president until she becomes president. So, wala akong kaduda-duda dyan. Ang kailangan lang natin is to make sure that we bring her to 2028. Do not underestimate the value of our support. Kasi sa totoo lang, kaya napapagasto sila na napakadami ay dahil sa tuloy-tuloy nating suporta. Na pinaparinig natin sa kanila, na nakikita nila, na pwede ngang bilangin sa online ngayon sa social media. So, keep doing what you're doing because as long as we are speaking up, hindi nila tayo pwedeng lokohin na tinatanggap natin yung mga ginagawa nila. Sabi ni Ma'am Alice, I love your positivity. I think we should celebrate the fact that we are still surviving. It's not an ideal situation. Pero in the sense na hindi sila nagwawagi dahil ang dami natin, marami tayo eh. Yun, sabi ni Jack, mga Duterte supporters, po talaga, ay tahimik lang pero sobrang dami talaga. Totoo yan. Ngayon, naiintindihan ko yung mga kailangan tahimik. Probably because of your job, because napapaligiran kayo sa pamilya ninyo. I get it. But there are many ways to show your support. Pwede rin naman kasing mabigla sila pagdating ng eleksyon, makikita nila talaga at mararamdaman nila yung lakas ng Duterte vote. Sabi ni Ma'am Angelina, we stand, Magic 13, fight, 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 laban sa B. Hi, Aya. Sabi ni Josie, your thoughts about the suggestion of Asidre to give the flood control investigation to Ombudsman? I never thought about it. But, look, di ba ang ginawa nila kay VP Inday ay kinasuhan siya ng impeachment, pero dinala din sa Ombudsman yung ibang charges. So, ibig sabihin, pwedeng both. So, it isn't one or the other. Pero I think yung hinihikayat ni Kong Asidre is, wag na sa legislative bodies. Di sana hindi rin sila nag-Committee on Good Governance kung saan binakbakan lang nila si VP Inday, yung mga sumusuporta kay PRD at si PRD mismo. Ngayon nila sasabihin yung ganyan matapos nilang gamitin the exact same strategy against VP and former President Duterte. Pass. Sabi ni Kelvin, wag na lang, please lang, wag po, sa iba na lang, wag lang sa Ombudsman.
Sa amin po dito sa trabaho po namin, hindi pwede ipakita, sabi ni Jack Cortez. Yes, kaya kung kayo magpo-post, wag po yung unang-una, don't use your office accounts, don't use, use a pseudonym. Hindi naman po siya illegal. Sabi ni Sarina, nag-mind conditioning sila kasi panay pa interview, pero kahit ano pa, hindi pa din naniniwala ang mga tao. Flood control, flood control. Kaya Soto nagmukhang iwan na. Sabi ni Yosa, alam ni Mig Zubiri na majority ng Bukidnon ay love si VP Sara. Ang actions ni Zubiri is leaning towards the administration, kaya ayaw na namin kay Zubiri sa Bukidnon. Wow. Hindi kasi yata siya re-electionist sa Senate, ano? Tapos na ang 2 terms. Sabi ni Ma'am Gracia, they can't shut us up. Marami kami dito, Duterte. Yup. Sabi ni Felix, kung yung tatawid sa minority ngayon, malamang ligtas sila administrasyon ngayon. Pag si Sara na ang maging presidente, lalo silang delikado. Kaya laban na sila sa admin ngayon. Sabi ni Jeneline, nakuha ko na mga sisters at niece ko for VP Sara. Ang father ko, lagi kaming nagtatalo kasi panay fake news na babasa. Kaya need ko talaga makonvince siya this elections for President Sara. I love that you're doing that. Starting with the family.